Chapter 5. Unang araw ng shooting ng The Assassin. Kukunan ng action scene sa loob ng mataas na gusali ng cargo operations ng Philippine Airways. Alas 5 ng umaga ang call time. Kasama ang stuntman, si Nikki ang gagawa ng rappelling scene. Mula sa tuktok ng gusaling may 38 floors papunta sa katapat na building. Alas 12 pa lamang ng hating gabi ay nasa NBI head office na siya. May final briefing sila para sa gagawing operasyon. Kasabay ng shooting ng pelikula. Natapos ang meeting ay gumayak na sila. Gaya ng napag-usapan, 2 unit ang lalahok sa operasyon. Ang una ay ang monitoring van kung saan nakalagak ang mga monitoring equipment gaya ng video at audio receivers. Ang isa naman ay ang backup team na nakaabang kung ano man ang mangyari sa operasyon. Nang maihanda ang lahat ng kakailanganin ay nag-ipon-tipon ng mga miyembro ng operations team. Isang panalangin ang pinangunahan ng kanilang pinuno pagkatapos ay nilapitan siya nito. Good luck, Nikki. Naniniwala ako na kakayahan mo at determinasyon mo ang magdudulot ng tagumpay sa ating lahat, sa ating ahensya. Nito sabay tapik sa kanyang balikat. Maraming salamat po. Umasa po kayo na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa ikatatagumpay ng proyektong to. Pasado alas 4 ng umaga nang magpasyang tumulak ang grupo patungong Ninoy Aquino Avenue. Bago mag-alas 5 ay nakarating na sila sa location ng pagdarausan ng shoot. Naroroon na ang buong production team. Nasa paligid ng Philippine Airways ang 6 na outside broadcast van ng GEC. Meron ding paramedics team at ambulance na nakaabang sakali may abadyang mangyari habang ginaganap ang shoot. May 2 tower cranes at fire trucks din na nakaparada ron. Napansin din niya ang ilang miyembro ng media na nandoon. Naroroon ang mga miyembro ng PNP para sa seguridad sa paligid. 2 catering unit ang nakahanda para sa humigit kumulang na 30 miyembro ng production team. Action scene ng unang eksena. Siya ang gagawa ng stunts na para kay Nadine. Light, camera, action. Sigaw ni Eileen. Gumiling ang camera sa lobby ng hotel. Pumasok sa entrance ng gusali si Alden at halos tumigil ang puso niya nang makita ang lalaki. Sumusunod ang 2 lighting director, audio man at cameraman sa binata habang papasok to. He was undeniably gorgeous in a Versace coat and tie. He looked very attractive, parang sin sa Hollywood film ang tagpong yon. Bahagya siyang natuuhan ng sumigawang ng cut ang direktor. Pumasok naman sa eksena si Nadine. Maya-maya inilapitan siya ni Trina, ang executive producer. Dominic, pa-makeup ka na. The stunt scene would follow afterwards. You'll be wearing Nadine's dress pagkatapos ng eksena niya. Sumunod siya sa stylist para sa kanyang dress at makeup. Halos hindi nakilala ni Nikki ang sarili nang tumingin siya sa salamin. Matapos ang ginawang pag-aayos sa kanya, may curly extension ang kanyang buhok tulad ito ng hairstyle ni Nadine. Manipis na makeup lang ang inilagay sa kanyang mukha dahil hindi naman siya kukunan ng close shot. Subalit halos hindi pa rin siya makapaniwala sa refleksyon ng sarili na nakikita sa salamin. Dapat pala nag-artista ka na lang. You look more beautiful than the leading lady. Mahinang bulong ng stylist saka tumawa ng mahina. Maya-maya pumasok sa pati ang customer designer. Tapos na ang sinina Alden at Nadine. Suot mo na to. Inaabot ito sa kanya ang damit at sapatos na ginamit ng aktres sa eksena. Gagamitin din niya yon. It was an empire cut yellow dress na may lasong itim sa bewang. Ang sapatos naman ay isang black 4-inch heels. Wow, the dress looks very beautiful on you. Puri ng costume designer sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, mag-artista ka na lang eh. Ako ang manager mo. Biro nito sa kanyang makeup artist habang nilalagyan nito ng foundation ang kanyang likod at dibdib. Tumayo siya sa tapat ng salamin. Hinila niya pataas ang suot na gown. Conscious siya kapag nakikita niya ang hubog ng kanyang dibdib na nasabing kasuotan. Natawa tuloy ang 2 kasama niya na makitang asiwa siya sa damit. Sa rooftop ang scene, akit ka sa 38th floor then take the stairs on the left. Sabi ni Patty. Tumango siya sa costume designer at nagtungo sa main lobby para maghintay ng elevator. Mag-aalas 7 na noon ng umaga at may mangilan-ngilang empleyado ang nagdadatingan. Nahihiyang itinungo ni Dominic ang kanyang ulo nang mapansin niya na nagsisilunganan ang mga tao na nasasalubungan niya.
Hindi mo na siya sumakay ng elevator. Bagkos ay pinag-aralan ng disenyo ng gusali. Tiningnan niya ang building directory na nakapaskil sa tabi ng elevator. At napansin niyang may 2 lower ground floors pa mula sa kinatatayuan niya. Iyon ang cargo receiving section. Iginala niya ang paningin. Armado ng security cameras ang gusali. Sumakay siya sa elevator pababa sa ground floor bago siya umakyat at napansin niyang may security camera na yun. 2 maintenance personnel, isang babae at isang lalaki ang tansya niya ay pupunta sa ground floors. Tumingin sa kanya ang mga to. "Artista po ba kayo, ma'am?" Tanong ng babae. Hindi. Extra lang ako para sa eksenang kukunan sa 38th floor." Arya na lalo pang tinamisan ng pagkakangiti. "Sa ganda mong yan, ma'am. Mas bagay sa iyo maging bida," sabi ng lalaki. "Kung 38th floor kayo pupunta, ma'am, dapat po hindi mo na kayo sumakay. Pababa pa po kasi ito ng 1st hanggang 3rd ground floors." "Ganun ba?" Kunwari hindi niya alam yon. "Akala ko kasi hanggang 1st ground floor lang kaya sumakay na ako." "Hindi po, ma'am. 3 po ang ground floors ng building na to. Ang 2nd floor ay nakakonekta sa runway ng NAIA Terminal 1 kung saan ibinababa ng eroplano ang cargo. Ang 1st floor po ay ang exit na connected sa Ninoy Aquino Avenue. Yung 3rd ground floor?" Tanong niya sa mga to. "Cargo storage po. Teka, ma'am, pwede ba kaming humingi ng autograph? Para pag sikat ka na hindi na kami pipila pa para sa autograph mo." "Sure, why not?" Nakangiting sagot niya. Inilabas ng isa ang cellphone nito upang kunan sila ng litrato. Nang makarating sa destination ng maintenance personnel ay nagpasalamat sa kanya ang mga to at pagkaway lumabas ng elevator. Ngayon nakakakuha na siya ng impormasyon ay maaari na nilang pagpalabnuhan ang gagawing operasyon. Napalingon sa kanya ang mga tao sa rooftop. Pagdating niya ron, nakakonsyos na si Nikki sa bahagyang hinila pataas ang kanyang damit. "Akala ko may naligaw na artista dito," biro ng direktor. Nahihiyang umiti siya kay Eileen. "You're gorgeous, Dominic." Anisay mo na hindi maalis ang tingin sa kanya. Nahagip ng kanya mga mata ang pagliwanag ng isang kamera sa harap nito. Binuri niya ang cameraman. "Jeff, don't do that. Hindi kasama ang close-up shot sa talent fee ko, ha?" Tumawa naman to. Nahagip ng tingin niya si Alden at nagtama ang kanilang mga paningin. Malamig ang tingin ipinukol ito sa kanya. Walang mababanaag na anumang ekspresyon sa mukha nito. Kaganyang ibinaba ang kanyang tingin. Sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya si Nadine na matalim na nakatingin sa kanya. Dumikit ito sa aktor at nagsalita. "Come on, Alden, let's go down. Pahinga na muna tayo habang kinukuha na ng stunt." Narinig yun ang direktor. "Sige, magpahinga na muna kayo. Ipapatawag ko na lang kayo pagkatapos ng scene na to." Anito sa 2 artista. Ako manghihilahin ng aktres si Alden subalit nagsalita to at hindi inaasahan ng lahat ang maririnig mula rito. "I'll do the scene," sabi dito sa direktor. Nabigla si Dominic at bahagyan ng lamig. Bakit gagawin ng binata ang stunts gayong kumuha ng stuntman ng production team bilang double nito? "Are you sure? Paulo is there to do the stunt for you?" saad ni Eileen. "I would like to do it now." Nakangiti namang sagot nito. "I just think it would be good for the movie if I would personally do the scene." Umangal naman si Nadine. "Alden, why would you do the stunt? Hindi ka naman dating gumagawa nito, di ba?" Hindi na to mapigilan ng inis. "That was before and I would like to do it now. It would be much better if we'll do it together." Biro nito sa aktres at alam nitong takot sa heights ang babae. Sa inis ay nakasimangot at tumalikod si Nadine. "Okay, let's start the scene." Malakas na utos ni Eileen. "Good luck, Dominic." Nakangiting lumapit sa kanya si Simon at ngumiti siya rito. "Lights, camera, action." Sigaw ng direktor. Nakatalikod sila sa kamera habang nakatayo sa tuktok ng gusali. Kinuha ng binata ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Sa eksena, tatalon silang dalawa patungo sa kabilang gusali dahil sa paparating na mga taong humahabol sa kanila. Hinapit ng isang braso nito ang kanyang bewang, samantalang ang isang kamay naman ay nakakapit sa makapal na kawad na magtatawid sa kanila papunta sa kabilang building. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa muling pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Noon niya narinig ang malakas na sigaw ni Eileen. "Cut!" Kasabay niyon ay ang paglapit sa kanila ng makeup artist upang punasan ang pawis ng aktor. "Nikki, harap ka kay Alden. Hold his waist tight," sabi ng babaeng direktor.
Lumapit si Simon sa kanya at may hawak tong isang pares ng sapatos na mababa ang takong. Dominic, palitan mo ang sandals mo, masyadong mataas para sa iyo ang heels. Subalit kinuha ni Alden ang sandals mula sa assistant director at isinuot sa mga paa niya. Nailang siya sa ginawa nito at hindi naman siya makatanggi dahil ang mga taong naroroon ay pinapanood sila. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang magkabilang pisngi. Okay, sigaw ulit ng direktor. Focus now. Lights, camera, action! Kasabay ng paghawak ng kanyang mga kamay, ay hinapit ng binata papalapit ng kanyang bewang sa katawan nito. Ilang pulgada na lamang ang lapit na mukha nito sa mukha niya. Sorry honey, seems there's no way you can avoid me now. Bulong nito. She felt a warm sensation inside her. Ipinigit ni Nikki ang kanyang mga mata at maya-maya narinig nila ang muling pagsigaw ng direktor. Cut! Okay, good take. Anito, lumapit sa kanila ang technical crew upang ilagay sa mga bewang nila ang harness na nakakabit sa tower crane. Nagpatuloy ang paggiling ng kamera. Dumating ang mga taong humahabol sa kanila kasabay ng pagsabog ng pyrotechnic na hinapit ni Alden ang bewang ng dalaga. Ipinilupot niya sa leeg nito ang kanyang mga braso kasabay ng mistulang paglipad nila sa ere. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib hindi dahil sa takot sa kanilang ginagawa, kung hindi dahil sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Good take, Alden. Masayang sabi ni Arlene. That was good, Dominic. Baling naman ito sa kanya. Matapos iyon, matanggal lang technical crew ang safety cord na nakalagay sa kanilang mga bewang. Nagpaalam siya sa production designer na magbibihis. Si Alden naman ay nilapitan kaagad ng dalawang production members upang i-retouch ang makeup at palitan ng costume para sa susunod na eksena. Sinamantala ni Dominic ang pagkakataong yun para lumabas. Pagkatapos magbihis sa loob ng kanyang sasakyan, dumiretso na si Dominic sa parking lot ng PAW kung saan naroroon ang mga kasamahan na sa NBI. Pinagplanuhan na nila ang gagawing pagpasok sa loob ng cargo receiving area. Papasok siya sa mismong loob ng cargo receiving area. Sa lugar ay matataniman ng spy camera. Sa monitoring van ng NBI na nakahimpil sa di kalayuan, nakalagay ang wireless transmitters and receivers para sa audio and video recordings mula sa nakadeploy na cameras. Inilagay niya ang isang plastic ang tatlong micro-wireless spy camera, isang wireless camera director and micro-audio devices. Inilagay niya ang kanyang .45 caliber pistol sa garter holster na itinali iyon sa kanyang hita. Matapos niyon, isinuot niya ang uniforme ng maintenance personnel na nakuha nila mula sa isang source sa loob ng kumpanya. Nilagyan ng prosthetics ang kanyang mukha para maitago ang tunay niyang anyo. Ang spy cameras naman na nilagay sa isang maliit na timba. Ang ibabaw niyon ay pinatungan ng makapal na basahan at cleaning wax. Pigil ang kanyang paghinga habang papasok ng gusali. Na makita ng security guard ang laman ng kanyang dalang timba ay pinalampas siya nito. Sumakay siya ng elevator at bumaba ng third floor basement. May gwardiya nakatalaga ron, ngunit hindi na siya dito pinansin nang makita niya na naka-uniforme siya. Narating niya ang cargo receiving area. Naririto na nga ang naglalaki ang cargo loads. May mga ilan-ilang empleyado na abala sa pag-check at pagdodokumento ng mga cargo. Sa entrance, ikinakapkapan ng mga empleyadong papasok doon. Kinabahan ng dalaga. Pagdapat niya sa gwardiya ay tiningnan nito ang kanyang dala. Matapos makita ang laman ay pinalampas din siya. Nakahinga siya ng maluwag. Merong ilang forklifts na kasalukuyan nagkakamada ng mga cargo sa malalaking steel rack. Pinara niya ang isa sa mga yon. Sir, maintenance po, maglilinis. Paalam niya sa driver na bagaman ay kinakabahan, pilit niyang pakalmahin ang sarili. Itinigil ang lalaki ang makina at bumaba. Sige, ikaw munang bahala dito. Kakain muna ako. Sagot nito. Na makababa ito ay dali-dali siyang umakit sa forklift. Pasimple niyang dinukot sa timba ang spy camera at inilagay yun sa headlight ng forklift. Magnetic at ultra lightweight ang camera kaya hindi na yun kailangan lagyan ng adhesive agent. Nailagay niya ang aparato sa unahan ng forklift. Ang micro-audio device naman ay isiningit niya sa bubuga ng forklift. Ito'y halos kasi laki lamang ng kalahati ng chopstick at transparent. Matapos mailagay yun ay tinuloy niya ang paglilinis. Habang naglilinis ay mataman siya nagmamasid sa paligid. Napadako ang paningin niya bandang kanan. Nakita niyang isa-isang binubuksan ng personnel na nakatalagaro ng mga cargo loads. Ilang sandali pa ay bumaba na siya mula sa forklift upang magtungo sa target area. May 3 tao noon na kasalukuyan nagdodokumento ng mga cargo.
Lakas loob siyang lumapit sa mga to. Sir, magpupunas lang po ng steel racks. Paalam niya. Tumango lang isa sa mga lalaking naroroon samantalang ang dalawa pa ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Maayos niyang naikabit sa gilid ng steel rack ang isa pang spy camera. Samantalang ang audio recorder naman ay inipit niya sa isa sa mga silyang naroroon. Maingat siyang lumabas ng cargo receiving area matapos magawa ang dapat gawin. Dumiretso siya sa parking lot kung saan nakamonitor ang mga kasamang NBA agents. Pagpasok niya sa monitoring van, kaagad siyang niyakap ng kaibigang si Marie. Thank God! You've done it, Dominic. Natutuwang sabi nito. Niyakap din siya ng kasamang si Harry pagkatapos magsalita to. Magaling ang pagkakalagay mo ng mga device, Dominic. Anito habang lahat sila nakatutok sa monitor na nakabit sa receiver. Kailangan ko pa bang bumalik para tingnan at maglagay ng mga exit points? Ang tinutukoy niya ang first and second ground floors ng gusali. Hindi na kailangan. I believe na tumbok na natin ang operasyon kung saan ibinabagsak at binubuksan ng mga cargo. Delikado kung maglalagay ka ulit. Baka makahalata na sila. Sagot ng kasamahan. Ang kailangan natin ngayon ay ma-access ang electronic cargo system ng Philippine Airways para malaman natin ang proseso ng operasyon. Ang tinutukoy ni Marie ay ang database server ng cargo operations. Kailangan natin makapasok sa sistema ng gamit ang isang user account na isang taong konektado sa GEC. Through the internet? Pinig ko naka-mix mode ang authentication ng database server nila. Paano kung naka-Windows authentication mode? Hindi tayo makakapasok. For this, we have to access through a computer which is a part of the Philippine Airways domain and a member of its Windows Active Directory group. Sagot niya. At ang isang tao na sigurado nating may isang user account sa sistema ng PAW ay si Alden. Sabi naman ni Harry. Na sa kanya nakatingin. Ipinahihiwatig nito na siya ang gagawa niyon. Ang nakadeploy na spy camera ay sapat ng ebidensya para matukoy kung may nagaganap ng gun smuggling sa likod ng Philippine Airways. Subalit mas magiging komplikado ang kaso kung hindi agad natin matutukoy kung sino sa mga pinuno nito ang nasa likod ng anomaly. May punto naman si Marie. That means she has to go through Alden. Maliwanag na kailangan niyang gamitin ng aktor para makapasok sa sistema ng Philippine Airways. Kailangan lang natin na makopya ang database ng cargo operations ng PAW para malaman natin kung sino ang nagpapasok, nagpo-process at nag-approve ng naturang cargo shipments. Ito ay para makuha din natin ang iba pang detalye tulad ng airway bills, commercial invoices, packing list, purchase order description. Find a way to get near Alden. We'd stay here to monitor, sabi naman ni Marie. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Okay, I'll find a way. Tinungo na niya ang kanyang sasakyan upang palitan ang suot na damit at linisin ang kanyang mukha.